Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po maganda hong pag-usapan po at reaksyonan mga kabida. Ito hong ginawa po ni Senator Chis Escudero kahapon po Okay? Sa palagay ba ninyo tama yung kanyang ginawa mga kabida? Yung nagpakita po siya sa Senado kahapon. Kaya ang resulta po mga kabida naagaw po ng grupo po ni Senator Tito Soto yung liderato po ng Senado mula kay Senator Alan Peter Cayetano. Okay? Although debatable pa po mga kabida yung pagtalaga po kay Senator Win Gatchalian bilang acting Senate President at the same time Senate President pro tempore po mga kabida. Dahil batay ho sa ating saligang batas po para matanggal po ang isang Senate President mga kabida, kailangan muna ma-master po nila itong 13. Okay, 13 votes Kaso lang kahapon short po sila 12 lang po sila mga kabida. Kaya nga yung quorum po kahapon questionable rin Bakit nagsagawa po sila ng sesyon po mga kabida? Hindi ho sila umabot dun ho sa simple majority na 13 po out of 24 po mga kabida. Okay, sa tanong po kung tama ba yung ginawa po ni Senator Chis Escudero Ito, babasahin ko muna ito ang kanyang paliwanag po mga kabida kung bakit po siya nag-over the backward Alright, ito po. Ang sinabi po ni Senator Chis, "This is not a political contest. I am not taking sides. I am taking a stand for the Senate. My allegiance is not to any faction, personality, group, or alliance. This is not about loyalty, betrayal, or choosing one group over the other. This is about duty." Senator Chis Escudero. Now, yung kanya sinabi po mga kabida na this is about duty and he is not taking side mga kabida. Malinaw naman po na he was taking side mga kabida. Yung pagpapakita pa lang niya kahapon doon po sa Senado mga kabida, na alam po niya na very volatile po yung sitwasyon mga kabida, na maari pong maagaw po ng dating minority at now bagong majority po yung liderato po mga kabida kung magkakaroon po ng sesyon diyan po sa Senado po mga kabida. Pero pilit pa rin niyang ginawa yon nagpakita pa rin siya. Alright? So, ang ibig sabihin po doon mga kabida nag-over the backward po ito hong si Senator Chis Escudero. Okay? Tinidor po niya po mga kabida ito hong si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President mga kabida. Di ba? Malinaw po Ano po yung rason? Yung totoo po mga kabida kung bakit po nag-over the backward ito hong si Senator Chis. Hindi po ako naniniwala just because he is not taking side at gusto lang po niyang ma-resolve yung impasse po mga kabida, kasi hindi na raw tama, unattainable na raw ito mga kabida. Meron kasing kumalat na balita bago po ito nangyari po na meron daw isang senador na umiyak doon sa Malacanang. Okay, mga kabida. At humingi daw another chance. I don't know kung sino po yung tinutukoy po nila mga kabida. Hindi ko rin masasabi na ang tinutukoy po nila itong si Senator Chis Escudero Kasi po alam naman po natin yung pressure po na ginawa po mga kabida doon sa grupo po ni Senator Alan Peter Cayetano mga kabida, para lang po ma-break yung kanilang grupo. Okay? Yung iba po mga kabida mag-over the back doon sa grupo po ni Senator Tito Soto mga kabida. Although itong pangalan po ni Senator Chis lumabas na po ito mga kabida, na isa po sa mga posibleng maghudas po sa kanila mga kabida. Okay? Pero hindi po ito na-anticipate most probably ni Senator Alan Peter Cayetano na magpapakita po siya kahapon. Kasi unang-una po, wala hong session dapat ngayon Okay? Yung session po ng Senado mga kabida, Lunes hanggang Martes lang po Okay? Pero bumalik po yung mga senador matapos pong naglabas po ng pahayag itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mga kabida na kailangan nung silang bumalik at magtrabaho. Okay? So doon pa lang indikasyon mga kabida na yung pagpapakita po ng grupo po ni Senator Tito Soto parang sumunod sila doon sa sinabi po ng Pangulo mga kabida, which is kung tutuusin independent po sila
Okay, hindi ho dapat na sumunod po sila kung ano man ang kagustuhan po ng presidente po ng Pilipinas. Kasi iba po ang departamento po ng presidente po ng Pilipinas, ano, executive branch, mga kabida. Okay? At co-equal branch po nila itong legislative branch. Kung saan po parte po itong Senado po, ano, mga kabida, ano po. Okay? So, yung ginawa po nila kahapon na nagkaroon po ng session, questionable din yon kasi yung bilang po ng mga senador, kahit na po nasa bagong majority na po ito hong si Senator Chis Escudero mga kabida, pero short pa rin yon. Kulang pa rin yon dun ho sa required number po mga kabida para magkaroon po ng quorum. Okay? Ang kanilang ginawang basihan po mga kabida kung bakit po ginawa po nila yung session kahapon at inideklara po nilang quorum, yung 1949 case, ano, mga kabida, kung saan po ay idineklara po makabida ng Korte Suprema during that time, ano, yung Avellino versus Cuenco, ano, na nasa constitutional quorum po yung ginawa po makabida ng grupo po ni dating Senate President Mariano Cuenco po, ano, mga kabida. Okay? Pero iba yung kaso po noon. Kasi yung kaso po noon mga kabida, unang-una, ang ginawang basihan po ay 1935 Constitution po, ano, mga kabida. Samantalang ang number of senators na ginawang batayan po kung bakit 12 po ang naging constitutional quorum, ano, 23 lang po, ano, mga kabida, dahil isa po sa kanila ay wala na po sa Pilipinas. Nasa ibang bansa na po, ano? Okay? Kaya 23 po yung count po ng mga senador during that time. And since ang simple majority po ng 23 ay 11, 12 yung grupo po ni Mariano Cuenco, ano, mga kabida. Kaya yun, idineklara po ng Korte Suprema na tama po yung ginawa nila. Okay? Naaayon po sa Saligang Batas 1935 Constitution po, ano, mga kabida. Diba? So kung i-apply po natin dito ngayon, malabo. Magkaiba po, ano, mga kabida. Bakit? Kasi 24 po sila Yung mga senador po ngayon, ano, mga kabida. Wala po sa kanila ang pumunta sa ibang bansa. Narito po sila lahat sa Pilipinas po, ano, mga kabida, ano po. Diba? So since 24, ang threshold po makabida para ho sa simple majority is 13. Now ngayon, ang nangyari po, idineklara po nilang quorum po yung 12 kahapon mga kabida dahil po sa kanilang reference yung Avellino versus Cuenco po, ano, mga kabida. Now, ang tanong, okay, maaari ba itong mabaliktad po, ano, mga kabida? Okay? Pwede daw, sabi po ng ilang mga eksperto po, ano, kung magpetisyon po ito kung si Senator Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema, ano, mga kabida, para ideklara itong ginawa po ng grupo po ni Senator Tito Soto na invalid at unconstitutional po, ano, mga kabida. Di ba? Yan lang yung tanging paraan po, ano, para ma-invalidate yung ginawa po ng grupo po ni Senator Tito Soto. Dapat pumunta po, ano, sa Korte Suprema ito kung si Senator Alan Peter Cayetano, mga kabida. So as to the Senate presidency, walang question po doon, ano, mga kabida. Malinaw po, halos lahat po ng mga legal experts nagsasabi po, mga kabida, na si Senator Alan Peter Cayetano pa rin yung Senate President, ano, dahil hindi ho umabot dun ho sa 13 yung bilang po ng mga senador, ano, na nagdeklara po ng mga posisyon sa Senado kahapon bilang vacant, ano, mga kabida. Kaso lang, sabi po ng mga eksperto, magiging lame duck Senate President daw, ano, ito kung si Senator Alan Peter Cayetano, ano, mga kabida, considering yung majority po ay nasa kabila na po, ano, mga kabida. At kontrolado na po nila itong mga komite. Alright? Now, ito po, impasse pa rin ito, ano, mga kabida, kasi hindi ho bibitaw itong grupo po ni Senator Alan Peter Cayetano. Hanggang ngayon, kiniklaim pa rin nila, mga kabida, na sila pa rin yung majority at may hawak po ng mga committee po, ano, mga kabida, dyan po sa Senado. In fact, ngayong araw po,
umpisa na po ng pagdinig po mga kabida ng Senate Blue Ribbon Committee under Marcoleta Wing. Okay? Kahit na po mga kabida, meron pong inilabas na cancellation itong bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Erwin Tulfo po, mga kabida. Okay? Nireset po niya itong pagdinig ngayong araw. Okay? At ito po ay gagawin po sa Lunes daw, mga kabida. Po? So, tingnan po natin to, mga kabida, kasi may malaking breakthrough ito, dahil kinilala po ng Malacanang itong leadership po ni Gatchalian, mga kabida. Okay? Considering yun yung lumabas po kahapon po, mga kabida. Alam naman po natin na mga kaaliado po ng Malacanang itong grupo po ni Gatchalian po, mga kabida, di ba? So, since kinilala po ng Malacanang itong leadership po ni Gatchalian, ito yung mahirap po. Okay? Baka naman po magpasaklolo po itong grupo po ni Gatchalian po, mga kabida, sa Malacanang para lang po itaboy itong grupo po ng minority, grupo po ni Cayetano, mga kabida. Kasi magsasagawa nga sila ng investigasyon ngayon, diyan po sa Senado. At meron pong kautusan itong si Gatchalian na lahat ng mga empleyado po ay magkakaroon po ng work from home ngayong araw, mga kabida. Ngayon ko lang nalaman po. At work from home, mga kabida, itong mga empleyado po ng Senado. Okay? Takot sila dito sa investigasyon po ng Senado, ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan. Abangan po natin yan mamaya kung magkakagulo ba, mga kabida, dyan po sa Senado po, So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.